Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, feeling mo ba sobrang tagal na ng blessings na hinihintay mo? Yung tipo bang dasal ka ng dasal, di ba? Na tila ba wala namang nangyayari? Di ba? Ulit-ulit lang. Ang sitwasyon mo ay pare-pareho lang. Hikawas ka pa rin sa buhay, di ba? Gipit ka pa rin. O yung mga sitwasyon na inaakala mong may maganda sanang mangyayari, pero ganun pa rin. Wala pa rin nagbabago, di ba? Yung tira ba hindi nakikinig si Lord? May mga time po na ganyan tayo, di ba? Lalo na pag yung inaasahan natin na blessing ay gusto natin andyan na kagad, minamadali na natin. So ang problema, ang totoo niya kasi guys, yung timing, di ba? Yung timing po. Kasi baka kaya hindi pa binibigay yung hinihingi mong blessings. Baka makakasama lang ito sa iyo, di ba? So halimbawa, humingi ka ng kotse, di ba? Hindi ka naman pala masyado pa marunong mag-drive. Baka mamaya binigay ni Lord dyan, mabangga ka lang. Diba? O kaya naman, humingi ka ng negosyo, hindi ka pa naman handa, diba? Na humawak ng ganong kalaking negosyo. Pag binigyan ng pera, baka nalugi lang. So, the end of the day, sablay pa rin at nakakasama sa'yo ito. So, baka yung timetable lang guys, kaya tumatagal. Kaya naman, meron pang mga tao na mas nakakailangan sa'yo. So, inuna muna yon bago ikaw. Kasi alam ni Lord na kaya mo pang tiisin, diba? Kaya mo pang maghintay. Kaya dinidelay lang. Pero hindi ibig sabihin na delay ang mga dasal mo na hinihingi mo mga blessings ay absent na si Lord. Ang totoo niyan, nakikinig naman talaga siya. Sa timing nga lang. Depende sa kanya kung kailan niya gustong ibigay, kung ano yung perfect right time ay ibibigay niya on time. Yan ang talagang pangako ng ating Panginoon Jesus. Sabi sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Guys, napakaganda, di ba? Na kung minsan, di ba, may mga tao tayo nakikilala, di ba? May masama akong ugali, na may permisyo sa lahat. Minsan, di ba, gusto natin na may mangyaring hindi maganda, di ba? Minsan ganun yung mga ibang tao, hindi isip nila yun. Pero minsan bakit parang lumalayo pa, di ba? Yung mga ganung sitwasyon. Dahil nga dito sa sinabi sa Pedro na binibigyan tayong pagkakataon ni Lord para talikuran ang ating mga kasalanan at magsisi, di ba? Napakaganda nun. Hindi ibig sabihin na wala pa, absent si Lord. Laging nandyan. So, halimbawa nga, pinagdarasal mo yung negosyo mo. Diba? Tapos, na yung negosyo mo habang lumalaki, gumagawa ka naman ng hindi maganda. Nagbibisyo ka, di ba guys? So, baka iisipin mo, yung grasang binigay sa'yo, lumalaki, pinagpapala ka sa kabila ng gumagawa ka ng masama. Mali yun, baka mamaya nga, di ba? Si Satanas yun guys, di ba? So, alam naman natin na itong si Satanas ay pwede naman bigay ng blessings, di ba? Kung maalala nyo, di ba? Nung tinokso ang ating Panginoong Jesus, di ba? Ino-offer niya yung buong kaharian, di ba? Ng mundo, di ba? Pag lumuhod ka sa akin, o sinamba mo ko, mapapasayo lahat yan. Parang ganito to. Baka mamaya, yun na nga yung si Satanas nga ang nabibless sa'yo, hindi naman
Si Lord. Kasi alam naman natin, pagdating sa kabutihan, si Lord yan. Pero pag may mga halong kasamahan na, ay kay Satanas na. Kaya yan po laging ilagay natin sa ating isipan na kung minsan talagang tumatagal yan yung ating inaasam. Baka binibigyan lang talaga tayo ng pagkakataon ni Lord, di ba? Na matuto, minsan na maghintay, magtiyaga, di ba? At yun na nga, sa kabila nun, binibigyan rin tayo pagkakataon na magbagong buhay. Baka mayroon pa tayong mga dala-dala, di ba? Na pampabigat, di ba? Na hindi natin mabitawan sa ating buhay, na which is yun na nga yung mga kasalanan, di ba? Na ating dala-dala. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansya, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may malubhan na pong karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Matagal na pong naghihintay ng kanyang blessing. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. I-answer prayer niyo po. Yakapin niyo na mahigpit, Lord. At alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lolo. Pagalingin niyo po ang kapatid namin ito para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Kanilang ulam, pagkain sa maghapon, iniisip pa kung paano may tatawid ang buong pamilya nila. Ganon din po sa pamilyang nasira na o nakakasira o nagkakalubuhan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na magiging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagpasensya para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muna sila. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. So ang lahat ng ito inaling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.